Magandang araw mga kabayan. Mukhang nadagdagan ang kalaban ni Mayor Vico at nakahanap naman ng kakampi itong si Corina Sanchez at si Julius Babaw dahil sa paratang dito ni Mayor Vico na di umano'y tumanggap sila ng tag sa 10 milyon. Grabe no, daming pera. Tag sa 10 milyon sa pag-interview kay Sara Diskaya, isang kontraktor na involved sa maanumalyang flood control. Yan po yung ating pag-uusapan, pero bago ang lahat mga kabayan natin, huwag kalimutang i-like muna ang video ito. Sabi po nitong si Arn or kilala bilang Arnold Clavio ng GMA News, Vico, parehas tayo ng layunin magkaroon ng malinis na gobyerno pero huwag mo namang isingit sa kamalayan ng mga Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. Yan po ang naging reaksyon nitong si Arn dahil dito sa birada po ni Mayor Vico kay Julius Babaw at the same time kay Corina Sanchez. Para sa karagdagang impormasyon, ito, panoorin niyo po yung balita. Viral ang post ni Pasig Mayor Vico Soto. Binanatag niya ang umano'y pagtanggap ng bayad ng ilang mamamahayag kapalit ng isang interview. Konektado ito sa kanyang nakalaban sa pagkaalkalde na may ugnayan sa mga kumpanyang iniimbestigahan ng Pangulo at ng Senado hinggil sa anomalya sa flood control project. Yan po ang kanyang pinos nga, nag-trending. So, ano ba yung kanyang pinos dyan? Wala mang binanggit na pangalan ang alkalde kasama sa kanyang post ang screenshot ng interviews ng mga veteranong journalists na sina Corina Sanchez at Julius Babaw na parehong tumanggi sa alegasyon. Halo ang reaksyon ng mga netizen. So, yan po, no? Hindi na binasa ng media, pero sinabi dyan sa post nitong si Mayor Vico na tumanggap daw, no? Pero hindi siya sure ng mahigit o baka sumubra pa ng 10 milyon itong dalawang kilalang journalist na si Julius Babaw at si Corina Sanchez sa kanilang pag-interview kay Sara Diskaya. Yan nga, isang contractor na involved naman, mga kababayan po natin, dito po sa maanumalyang flood control. Pero sabi ni Corina, hindi daw po siya involved, no? At sinasabi nila na baka mag-file po sila ng kasong cyber libel dahil libelous daw po itong paratang nitong si Mayor Vico at sinasabing hindi totoo ang bayad, hindi sila tumanggap ng bayad. Yun daw po is kumbaga people's demand. So kung ano po yung trending ay pinick up nila at nilinaw pa nitong si Corina Sanchez na bago pa man nila di umano interviewin. O ganun din si Julius Babaw, bago nila interviewin itong si Sara Diskaya, hindi pa nagsisimula ang campaign period at hindi daw na banggit yung pagtakbo nila bilang mayor sa Pasig City. Pero ako nakita ko na yun talaga yung purpose nitong si Sara Diskaya na gusto niya magpa-interview para mai-showcase ang kanyang yaman at parang gusto niya magbida na hindi niya kailangang magnakaw sa Pasig City dahil mayaman na sila. Yun pala buong gobyerno ng Pilipinas pala ang pinagnakawan. Okay, punta tayo dito sa interview ni Julius Babaw. Pakinggan natin, no, kung paano nga ba yumaman itong mag-asawang Diskaya, no, at paano sila nakapasok sa pangungontrata sa gobyerno natin. Particularly po dito sa maanumalyang flood control. Isa pa lang kami mag-asawa, syempre, jobless ako. So, grabe no, jobless to be a billionaire. Sana ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So, talagang ginawa ko, ang sipag ko talaga. Mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa sa mga engineer. Grabe no. Talagang lang siya, talagang nag-experience lang po siya doon sa contractor din pala. So, ibig sabihin, mayaman na talaga itong si Sara Diskaya. Kasi contractor na yung kanyang tatay eh. So, lang pala sila. Nagkunwari lang itong si Sara Diskaya na mahirap sila. No? Pero pagkakaalam ko sa mga ilang interview niya, sa Europe ito nag-aral si Sara Diskaya.
So talagang may pera sila. Oh. Kunwari lang nagaling sila sa mahirap. Siguro sabihin na natin na hindi sila ganun kayaman. So para sa kanila, yung marami ng sasakyan, no, may kontraktor na tatay is hindi pa mayaman sa kanila yon. Kailangan talaga maraming sasakyan sila. At yung mga most expensive na sasakyan, luxurious sports car and exclusive, no, na mga sasakyan, limited edition na mga sasakyan, yung mayroon sila, doon lang nila makilala yung kanilang sarili or ma-identify ang kanilang sarili na mayaman na sila. Pero mayaman na, kontraktor na dati. Hindi na kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, Actual execution. pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sa biyanan ko, Penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Tapos, magmula doon, sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. So, diyan na sila natuto, no, na magnegosyo. Business is business, sabi ng binan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee? Asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain. Oh, grabe, no, kontraktor na talagang pamilya nila, no. Doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, parang magiging parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa private, mga private po, bahay. Pero, Minsan ang hirap na sumunod sa mga bill of quantities. kaya sabi namin ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kita? Yun po mga kababayan po natin, yung naging gateway talaga para maging bilyonaryo sila at makabili ng mamahaling sasakyan is DPWH. Kaya malaking utang na loob talaga nila sa DPWH. Sekretary Bunuan, baka naman. Ikaw pala yung nagpayaman sa kanila, Sekretary Bunuan. And of course, 2023, 2024, 2025. Na mayagpag talaga sila. Napasok doon. Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang at saka nagkaroon ng opportunity at ginandahan lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit lang na project to. Malit lang po, hanggang lumaki hanggang So, nung una, ginagandahan pa nila yung kanilang project. Ngayon, hindi na nila ginandahan. Ginos project na. Okay, punta tayo dito sa kay Corina, mga kababayan po natin. Ito, deleted na ito ha. Deleted videos na ito. Nakakuha lang po tayo ng konting kopya dito kay Corina, mga kababayan po natin. Pero actually, this is deleted video na. Tapos sila natin yung kay Julius. Tapos next niyan is Corina, mga kababayan. Formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Yung nunal ni Sara. So, yan po mga kababayan po natin. Actually, deleted na po yan. Wala na po yan sa kanyang official na YouTube ng Rated K ni Corina Sanchez. Wala na po yan. Deleted na po yung video na yan. Siguro nahiya din po siya. Iuurong lang natin ng konti na sa pagitan ni Lorna Tolentino at ni Nora Honor ang kanyang nunal. 10 milyon na 10 milyon na pagbati, no? O kaya pambobola, yun pala, no? 10 milyon ang bayad sa pambobola na yun. Actually, yung video na yun is deleted na daw po yun. Ako rin, actually, mga kababayan natin, hindi ko na rin ma-search. As sinasabi nila, deleted na daw po yung video ni Corina na yan. And I think may nag-post ata is post. Yung nag-post niya na deleted na yan. Hanapin natin Kasi may nagsabi na deleted na daw po yung video na yan.
Ako hindi ko rin makita, baka ano lang, baka tinago lang, no? Kasi masyado makontroversy. Ayan, sabi ng Pip News, buntik na naging fake news. Fake news pala. Interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya, burado na sa YT. Pero in fairness nito, no, talagang sobrang yaman talaga nito. Imagine nyo po mga kababayan natin ha. Bumili siya ng Royce. Hindi ko mabanggit. Basta Royce, yun na lang, no? Nasasakyan. Hindi dahil nagustuhan niya po yung sasakyan. Dahil nagustuhan niya lang po yung payong. Yung mga yan is napakamahal na sasakyan po yan, mga kababayan po natin, no? Hindi basta-basta makabili yung ordinaryong Pilipino lang o ordinaryong negosyante lang, ordinaryong kontraktor lang ng Royce na sasakyan. Ayan, no? Bumili siya ng Royce dahil sa payong lang. Kakaiba po. Anyway, good luck sa kanila, mga kababayan po natin. Binalaan na po sila actually, itong mga kontraktor ni Senator Marcolita, na kung sakaling mapapatunayan, no, na sila ay involved sa pagnanakaw, no, ghost project at substandard na proyekto ng gobyerno na nakuha nilang kontrata, ay pwede palang bawiin sa kanila kung anumang properties, no, or ari-arian na mayroon po sila kung sakaling kanon. So dapat kabahan na po sila. And hopefully sa susunod na pagdinig sa Senado ay humarap po si Sara Diskaya. Kasi mukhang nasa abroad po siya, no? Wala siya sa Pilipinas. At maraming hindi sumipot. Out of 15, 8 lang ang nag-attend. So, yung 7 ay hindi po nag-attend. Pero wala pa masyadong na-question dyan ng mga kontraktor, no? Isa lang si QM Builders lang na muntik na ma-contempt. Ito abangan natin kasi mas gusto ko marinig yung Wawa Builders at itong kay Diskaya, Alpha and Omega. So, yan po yung ating abangan. Okay, so maraming salamat. Yan ang po muna yung ating update, mga kababayan. At kung nagustuhan nyo po yung video ito, huwag kalimutan mag-like. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, pa-subscribe na rin dito sa ating munting channel. God bless mo.